Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal, mga kapanalig, sa simula ng ating banal na misa, ating aminin at pagsisihan ang ating mga naging kasalanan sa Diyos at sa kapwa, at tayo humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayang lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalinga sa iyong kautusan sa pamagitan ni Kristo Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang inang si Maria at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at nais siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at nais kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At itinuro niya ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal at mga kapanalig, tayo po ay nasa kalahati na ng taon ng 2024. Sa awa at tulong ng Panginoon ay ating pong nalampasan na ang 6 na buwan ng taong ito. At harinawa, mga kapanalig, tayo kasihan ng Diyos ng kanyang biyaya sa susunod na 6 na buwan hanggang sa katapusan ng taon. At sa umagang ito, mga kapanalig, ang ating pagninilay ay ating pong itutok o isentro sa ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Alam nating lahat, mga kapanalig, na sa buhay natin ngayon sa kasalukuyan, napakahalaga na tayo po ay may koneksyon. Na tayo ay may mga kakilala, na tayo ay merong mga taong maaasahan na makakatulong sa atin. Lalong-lalo na sa panahong ito, kung ikaw ay may negosyo o hanap buhay, at kung ikaw ay merong kailangang lakarin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, mabilis lumakad ng mga pangangailangan, mabilis ang pagsasaayos ng mga dokumentong hinihingi ng ating gobyerno pag ikaw ay may kakilala. Alam po natin yan. Iba talaga ang may koneksyon. Sa katunayan, kapag kayo ay nagpapabinyag ng anak, hindi ba pinipili ninyo ang inyong mga kinukuhang ninong at ninang? O kung sino yung alam nating, naku, bigatin ito at di makakatulong sa atin, yun ang ating ang kukuning ninong at ninang. Kaya naman, maski na sa binyag, pagkadami-dami ng mga ninong at ninang, di maraming koneksyon, di ba? At lalo na pag magpapakasal ng anak, talaga naman, pipiliin mo talaga ang magiging ninong at ninang ng inyong mga anak na ikakasal. At pipili tayo ng alam nating mga taong meron tayong koneksyon at malalapitan pagdating ng panahon.
Tanggapin po natin yan. Iba yung may koneksyon sa ating buhay ngayon. Malaking bagay, mapapabilis ang ating mga nilalakad at higit sa lahat, makakaasa tayo na tayo ay matutulungan kung dumating ang ating pangangailangan. Importante naman po talaga ang tayo may koneksyon, may kakilala, may kaibigan. Iba po yun. Katulad po nung ako'y naalala ko, nung ako po'y nag-aaral pa lang sa pagpapari, ako'y seminarista pa lang, wala naman kumikilala sa aking kamag-anak. Pinsang kaya. Nung ako'y naging pari na, ay biglang dumami ang aking kamag-anak. Karamihan ay tumutuntong, "Oy, Father, kamag-anak kita. Pinsan kong nanay mo, pinsan ko yung tatay mo." Sumasagot na lang ako na, "Hay, salamat po." Hindi ba? Ngayon po, mga minamahal, mga kapanalig, sa Ebanghelyo, ay ito rin po yung punto ng ating mahal na Panginoon. Importante ang relasyon sa ating buhay at mahalaga talaga, hindi man direktang tayo may relasyon, may koneksyon kahit kanino. Dito po sa ating banal na Ebanghelyo, inilarawan ang ating mahal na Inang Birhen kasama ang mga pinsan ng ating mahal na Panginoon. Yung pong binabanggit ditong mga kapatid ni Jesus, hindi po yung kapatid na tunay, kundi mga pinsang buo ng ating mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Birhen na makita ang kanyang anak. Talaga naman pong ganun. Pag nabalita ng mahal na ina na ang kanyang anak ay nandoon sa lugar na yon, malapit din lamang sa Nazaret, ay talaga naman pupuntahan ng ating mahal na ina upang makita ang nag-iisang anak, upang malaman ang kanyang kalagayan. At dito po ay nagpasabi kay Jesus, "Nandiyan po sa labas ang nanay nyo at ang inyong mga pinsan. Gusto po kayong makita." Bagamat hindi madaling unawain ang binitiwang pahayag ng ating Panginoon, ang kanyang ang sagot ay, "Sino bang nanay ko? At sino ba yung aking mga pinsan?" Ayun. Hindi po ibig sabihin nito ay winawalang halaga ng Panginoon ng kanyang ina at ang kanyang mga pinsang buo. Hindi po ganoon. Labis at labis ang pagpapahalaga ng Panginoon sa kanyang mahal na ina at sa kanyang mga pinsang buo. Nais lamang ng Panginoon na magbigay ng isang napakagandang paliwanag. Okay, sabi ng Panginoon, mahalaga na tayo may relasyon. At mahalagang ito'y ating naalagaan pagkat ito ang bubuhay sa atin. Ang relasyon ang nagbibigay kulay at kabuluhan sa ating buhay at kalagayan. Subalit, mayroong nais na ipaliwanag ang ating mahal na Panginoon. Kung sa ating tingin at kung sa ating paniniwala ay mahalaga na meron tayong relasyon at meron tayong mga koneksyon at meron tayong mga taong kakilala na makatutulong sa atin. Ang importante po ay yung bang meron tayong lakas. Malakas tayo doon sa mga tao na malapit sa atin. Ang sinasabi po ng Panginoon, may isang bagay na talagang makatutulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng magandang relasyon at koneksyon sa Panginoong Diyos. At yun walang iba kung hindi ang isabuhay ang kanyang kalooban. Ayan, maliwanag po ito. Na kung talagang gusto nating malapit sa Panginoong Diyos, malalim ang ating relasyon sa Panginoong Diyos, at may koneksyon tayo sa Kanya,
At talaga naman maaasahan natin ang Panginoon anumang panahon at kalagayan ng ating buhay. Tandaan, mga kapanalig, sundin ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nagdadasal ng Ama namin, ang pinakamahalaga pong punto sa panalangin ito ay walang iba kung hindi ang sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ito po yung pinakamahalaga. Mangyari sa ating buhay kung ano ang kagustuhan o ang kalooban ng Diyos. Mga kapanalig, nako, iseryosohin po natin to, no? Pagkat ang totoo talaga kung tayo ang susundin, ay hindi naman ang kalooban ng Diyos ang natutupad sa atin ang nangyayari. Ang nangyayari sa atin kung ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Iyon ang ating ginagawa. Totoo po yan. Kung ano yung gusto natin, kung ano yung pabor sa atin, kung ano yung makapagpapasaya sa atin, iyon ang gusto natin. Kahit na alam natin hindi ito ang kalooban ng Diyos, ito'y laban sa kalooban ng Diyos, at ito ay laban sa kautusan ng Panginoon. Kaya dami na pong mga taong iba na po ang takbo ng kanilang pag-iisip. Hindi na halos pinapahalagaan kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay. Ang nangyayari pa nga sa halip na tayo manalangin ng taimtim, Panginoon, ituro mo po sa amin ang inyong pong kalooban kung ano po ba ang tama na dapat naming gawin. Sa madaling salita, humihingi ng gabay sa Diyos. Aba ngayon po mga kapanalig, iba na ang takbo ng utak ng mga taong magpo-propose sila at sasabihin nila sa Panginoon, ito po ang plano ko, ito po ang gusto ko, ito po ang mabuti para sa akin. Sana po ito na rin po ang kalooban mo para sa akin. Ganyan tayo sa ating mga hinihingit sa ating panalangin, iginigit natin, Lord, sana po ito ang mangyari. Ito po ang aking hinihingi. Ay hindi na po maganda, mga kapanalig, pagka ganito ang takbo ng ating isip at utak. Magpalit na tayo ng posisyon. Diyos na ang kanyang mga nilikha at tayo na ang Diyos. Kaya po, pinapaalala sa atin ng ating mahal na Panginoon sa banal na ebanghelyong ito, may Diyos tayo. Diyos at Panginoon ng ating buhay na siyang dapat masunod at ang kanyang kalooban ang siyang dapat maganap sa ating buhay. At tayo po bilang mga nilalang ng Diyos ay aayon kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po mga kapanalig bilang pagtatapos ng ating pagninilay. Kapag sinikap natin na ang kalooban ng Diyos ang ating maisabuhay, sundin, hindi po tayo magkakamali at wala po tayong pagsisisihan. Pero, kapag ang iginiit natin yung kagustuhan natin at yung kung ano talaga ang gusto natin sa buhay, malamang tayo po'y magkakamali at magsisisi sa bandang huli. At nawa hindi po ito mangyari sa atin. Amen. Tayo po ay manalangin sama-sama. Idulog po natin sa ating mahal na Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan na tayo po'y umaasa na tayo po ay pagbibigyan sa ating mga panalangin at hangarin ng ating puso at ating pong isasagot sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin tayo mga kapatid, mga kapanalig, upang ang ating pag-aalay ay kalugdan at basbasan ng ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang maawain lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay upang sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhaying muli. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa upang sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay. Pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay at ang mga mahal naming sa buhay na pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang kami, Panginoon, at pagindapating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, lahat ng apostol at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sama-sama tayo mga kapanalig na manalangin at humingi ng awa sa poong may kapal. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, kami po yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng sakuna at kapahamakan. Samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo'y magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan tungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Tayo po yumuko at hingi ng pagbabasbas, ang kagalingan at ang kaligtasan. Sumagot po tayo ng amen sa bawat panalangin. Naway basbasan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Amen. Naway pangalagaan, iligtas kayo sa lahat ng sakuna at kapahamakan. Amen. Nawa sa malaking awa ng Panginoong Diyos, pagalingin ang anumang karamdaman. Amen. At pagpalain kayong masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapanalig ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Sikapin po nating sundin at tuparin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos.